Ang title ng aking message ngayon is ang relasyon natin sa Diyos. Basahin nga po natin ang relasyon. Amen? So ano nga bang relasyon natin sa Diyos? Tayo ba ay aloof ba tayo sa Diyos? Tayo ba ay dikit ba tayo sa Diyos? O ano lang? O tama lang? Mga iba, maraming nagsabi dyan, tama lang, sakto lang, di ba? Pero, umpisahan mo natin sa pinakasimula. So, sa simula ng lahat ng bagay, ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng naroroon. Ang bawat nilikha niya ay kanyang tiningnan at sinabi niyang mabuti. Sabihin mo na sa tabi mo, mabuti. So, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Amen? So, sabi sa Genesis 1, verse 31, at nakita ng Diyos ang lahat niyang ginawa. At narito, ito'y napakabuti. Amen. So, di ba, tayo minsan pag nagpipilgrims, no, yung nakalaan sa Hulugan Falls, nakita natin yung mga creation ng Diyos na sobrang ganda, di ba? Sobrang ganda ng talon. Parang imposible. Sino kayong gumawa nito, no, nung ganun? Minsan iniisip ko pag nakita ko ng sa Pagsanhan Falls, sino kayang nagsusupply ng maraming tubig dito para bumuhos? So, walang iba, siyempre, kundi ang Diyos. Ang mga bundok, dagat, ilog, halaman, at hayop ay perpekto ayon sa kanyang plano. Amen? So, at sa huli, nilikha niya anong nilikha niya nung huli? Tao, di ba? Nilikha niya tayo. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw ay nilikha ng Diyos. Amen. So, tayo ay nilikha, tayo ay masterpiece ng Diyos. So, basahin nga po natin yung Genesis 1, verse 27. Kaya't, nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos na nilikha. Ilang niya silang lalaki at babae. So, sinabi malinaw dyan, lalaki at babae. Amen. So, kaya't maliwanag na ang disenyo ng Diyos ay kabutihan at kasakdalan at walang bahid ng kasalanan noong simula. It means, ang tao ay kalarawan ng Diyos, mabuti at walang kasalanan. Amen? Ang tao ay mabuti at walang kasalanan. Do you agree with me? So, hindi tayo na-create na makasalanan. Na-create tayo ng Diyos na mabuti at para gumawa ng kabutihan. Amen ba? Tayo ay ginawa para gumawa ng kabutihan. Ngayon, ang ika-13 tanong sa Westminster Shorter Catechism ay nagsasabi na, did our first parents continue in the state wherein they were created? So, mas maintindihan sa Tagalog, basahin natin. Ang ating unang mga magulang, ano kaya sagot diyan? Nanatili ba tayo sa state kung saan tayo nilikha? So, ang answer diyan is, our first parents being left to the freedom of their own will, fell from the state wherein they were created by sinning against God. So, hindi na tayo nanatili sa state kung saan tayo, kung paano tayo ginawa ng Diyos. Si Adan at Eva, bagamat nilikha na mabuti at matuwid, mabuti sila at matuwid ay binigyan ng kalayaan upang pumili. So, malinaw na binigyan sila ng kalayaan na pumili. It means hindi sila parang robot, sumunod ka lang sa akin. Diba? Ang pangit naman nung nag-create ka tapos parang robot lang siya. Mahalin mo ako, diba? Parang hindi mo ma-feel yun. Kundi, binigyan sila ng kalayaan upang pumili. Pinahintulutan ng Diyos na gamitin nila ang kalayaang iyon. At ito, pinili nilang sumaway sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Dahil dito, sila ay nahulog mula sa kanilang orihinal na kalagayan ng kabanalan at kaligayahan tungo sa kasalanan at kapighatian. So, magmula sa kabanalan, magmula sa kabutihan, kaligayahan, sila ay tungo na sila sa kasalanan at kapighatian. So, bago ang pagbagsak, may pangako ang Diyos sa atin bago ang pagbagsak. May pangako sila sa mga tao, sa kila Adan at Eva. Bago pa man magkasala si Adan at Eva, ang pangako ng Diyos ay buhay na puno ng kagalakan at kasakdalan. Sila ay nasa Eden,
isang paraiso na meron ng lahat ng kanilang pangangailangan. Pagkain, kapahingahan, at pakikisama sa Diyos. Ang layunin ng Diyos ay hindi kapighatian, kundi kagalakan. Yun yung dapat natin maintindihan. Yan ang layunin ng Diyos. Kaya minsan tayo nawawala sa atin yung ba't parang ganito yung nangyayari sa buhay ko? Nawala sa atin yung layunin ng Diyos eh. Kasi dahil nga sa kasalanan. So basahin nga po natin Genesis 2, verse 15 to 16. Amen. So, ganyan yung gusto ng Diyos. Gusto niya tayong maging malaya. Gusto niya tayong bigyan ng blessings, ng pagpapala. Hindi na tayo naghihirap, kundi nabubuhay tayo sa kasaganahan. Pero minsan naisip natin kung bakit ang hirap ng buhay. Ba't hindi ganun yung nangyari? No? Kung yun pala yung plano ng Diyos, bakit parang hindi yun yung nangyayari sa reality? Parang nakaka-stress sa pag-aaral, nakakapagod ng trabaho, at minsan mahirap pakisamahan ang mga tao sa paligid natin. Nararamdaman ba natin yon? Ang hirap pakisamahan ng mga tao sa paligid natin. Ngunit tandaan natin, ang mundong ginagalawan natin ngayon ay hindi ang orihinal na disenyo ng Diyos. Amen? Hindi siya orihinal na disenyo ng Diyos. Ang plano ng Diyos para sa atin ay mabuti at maganda. Subalit dahil sa kahinaan ng tao, madaling nahulog sa kasalanan, at ang bunga nito ay paghihirap at kabigatian. So, nawala sa original. Yun sana yung gusto ng Diyos sa atin. Gusto nga lang, nawala tayo sa original na pagkakatawag sa atin. So, hindi tayo nilikha ng Diyos upang magdusa. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos para magdusa, kundi upang magalak at magkaroon ng ganap na buhay kasama siya. Amen? So, basahin po natin John 10:10. Dumating ako upang sila'y magkaroon ng buhay. Amen? So, yung tandaan natin, yung disenyo ni God, hindi nawawala. Yun pa rin yung plano niya. Kaya, ang sabi dito, dumating si Jesucristo upang tayo magkaroon ng buhay na masagana. Amen? Hindi pa rin nawawala yun. Ang tao lang ang nawala doon. Pero ganun pa rin yung original na gusto niyang ipagawa sa atin. Gusto niyang maranasan natin ang mabuhay ng masagana. So pagkatapos ng pagbagsak, ito na yon. Kung ang promise ng Diyos, maging masagana tayo, pagkatapos ng pagbagsak o fall ng tao, bunga ng kasalanan, ngunit matapos silang sumuway, ang masaya at payapang buhay ay napalitan ng sumpa at kapighatian. Ang lupa ay sinumpa, ang paggawa ay nagdala ng hirap, ang panganganak ay naging masakit. Mahirap ba manganak? Di ba? Sino nakaranas ng mga anak? So, naging mahirap daw ang panganganak. At ang kamatayan ay pumasok sa mundo. Ang kasalanan ang nagbago ng layunin ng Diyos para sa kasiyahan tungo sa paghihirap. So, basahin po natin Genesis 3 verse 16 to 19. Amen? Hanggang siya ay mamatay, di ba, maghihirap tayo. Kasi kahit anong gawin natin sa trabaho, ay sa mundo na to, kahit anong gawin natin dito, kahit yumaman, dumaming pera natin, ang hirap pa din ng buhay. Hindi natin makakamit yung satisfaction na hinahanap natin. Babalik tayo sa lupa na parang wala lang. Parang di natin kahit sobrang yaman natin, kahit marami tayong pera, masagana tayo sa buhay, babalik pa rin tayo sa lupa na parang hirap na hirap sa buhay, di ba? So, bago kasi ang pagbagsak, ito ang plano ng Diyos. Buhay na ganap, masaya at payapa. Pero pagkatapos ng pagbagsak, ano sabi diyan? Buhay na puno ng hirap, sakit at kamatayan. So, yan yung nangyayari ngayon. Yan yung reality sa buhay natin. So, kaya makita natin ngayon na napakahirap kitain ng pera. Kailangan natin mag-aral ng mabuti upang magkaroon ng magandang trabaho at maayos na kinabukasan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pinaghihirapan natin at may kasamang pawis at pagod.
Ngunit tandaan natin, katulad sinabi ko kanina, hindi ito ang original na plano ng Diyos. Amen? Hindi yan ang original na plano ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan ay dahil pumasok ang kasalanan sa mundo. Sino ang nagkasala? Di ba si Adan na kumakatawan sa sangkatauhan? So basahin po natin Genesis 3 verse 17. Amen. So nagkaroon ng kahirapan ang sangkatauhan. Ang sabi sa Biblia, naagawa ang tao ng kasalanan sa pamamagitan ng kanilang sariling nais. It means hindi ito, ay, nagawa ko ng aksidente lang to. Lord, sorry. Nagawa ko to dahil sa Kanya. Nagawa ko to dahil, bakit nandiyan kasi yung yung puno? Ba't ko abot yan? Dapat hindi mo pinaabot, diba? Hindi. Sariling nais nila kung bakit tayo nagkakasala. At din sa buhay din natin, pag nagkakasala tayo, hindi yan kasalanan ng iba, kundi sariling nais natin yun. So, basahin natin Genesis 3, verse 6. Ang puno ng masarap ang bunga nito. Amen. So it means sariling nais ni Eva na kumain nun. Sarili niyang nais, hindi nais ng iba. Yes, nukso siya ng kaaway, pero tayo pa rin ang gumawa. Hindi natin pwedeng isisi sa kaaway yon kay Satan. Kasi kung tayo ang gumawa, tayo din yung mananagot doon. So, ibig sabihin ng kasalanan natin ay hindi natin pwedeng isisi sa iba. Pero ganyan madalas ang tao, di ba? Sinasabi natin na nagawa natin ito kasi ginagawa din ng iba. Ganun tayo minsan pag ginagawa din ng iba, lalo na ngayon sa mga social media, pag ginagawa ng iba, para sa atin mabuti na, di ba? Pero hindi natin alam na kasalanan yun sa Diyos. Minsan sino bang magnanakaw dito? Wala namang magnanakaw dito, di ba? Walang tumaas ng kamay. Ibig sabihin, walang magnanakaw dito. So, di ba? Minsan yung iba sabi, nagnanakaw ako kasi yung mga kabarkada ko, nagnanakaw din. Di ba? Hindi yung ma-justify. Hindi yung ma-justify yung kasalanan niya. Dahil yung tatay ko, magnanakaw din ako. Hindi pwede yun. Tayo, kung ano yung yun yung nais natin. Kung anong ginagawa natin, yun din yung nais natin gawin. Ngunit sa harap ng Diyos, ang bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang kasalanan. Hindi mo pwedeng panagutin ang leader mo. Hindi mo pwedeng panagutin ang ibang tao, kaibigan mo, kundi ikaw ang mananagot sa sarili mo kasalanan. Kasi ang kasalanan ay ito yung nais nating gawin. So, Ezekiel 18 verse 20. Basahin po natin. Kasamaan ng masama ay sa Kanya. Yan, malinaw yan, na pananagutan natin ang gawa natin. Pananagutan ng iba ang gawa nila. So, lumubog ang tao mula sa kanyang original na posisyon ng kabanalan at kaligayahan dahil sa kasalanan. Dahil sa pagsuway nila Adan at Eva, ang lahat ng tao ay naapektuhan at naging alipin ng kasalanan. Sa Genesis 3 verse 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao ay naging tulad natin na nakakilala ng mabuti at masama. Ngayon baka iunat ang kanyang kamay at kumuha naman ng bunga sa punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Nawala tayo sa original, no? Magkakaroon tayo ng kaisipan na, di ba, naalala niyo yung Tower of Babel, no? Gusto nilang abutin ng Diyos, sila maging makapangyarihan, di ba? Nawala tayo sa original na disenyo na mga anak ng Diyos, di ba? Sabi sa 2 Corinto 11:3, basahin po natin. Yung isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. So sa context na to, pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto na maging maingat dahil sa gaya ni Eva na nalinlang ng ahas, maaari rin silang malinlang at mailayo kay Kristo. So tayo dapat din mag-ingat. Kasi katulad nga ni Eva, sila ay unang mga tao, pero sila pa yung mga nakakausap talaga ng Diyos, pero nahulog sila sa panlililang ng kaaway, di ba?
Ibig sabihin, ang pagbagsak ng tao ay hindi lamang dahil sa gawaing pisikal, ang pagkain ng bunga, kundi dahil una sa lahat, sa panilinlang ng kaaway na nakapasok sa kanilang isipan at puso. Kaya nang bumigay si Eva, nawala ang kanilang pagiging tapat at dalisay na pananampalataya sa Diyos. Amen? So, ang layunin ng pakikipagtipan ng Diyos ay para kay Adan at Eva na maging tapat sa Kanya. Binigyan si Adan ng kapangyarihan, sumunod, dahil nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Ngunit hindi siya tumalima. Pinili niyang sundin ang sariling nais imbes na ang Diyos. Dahil dito, siya ay bumagsak mula sa kanyang orihinal na kalagayan ng kabanalan at kaligayahan. Dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay bumagsak mula sa orihinal na pagkakalikha ng Panginoon sa kanya. Mula sa kabanalan at kaligayahang dapat sana'y tinatamasa natin kasama ang Diyos. Kasi yun yung original na gusto ng Diyos eh. Gusto niyang makapiling tayo. Hindi niya gustong lumayo tayo sa Kanya. Di ba minsan pag nagkakasala tayo, minsan parang akala natin ang layo-layo ng Diyos. Parang hindi tayo makapag-pray kasi alam natin, hindi tayo okay sa Kanya, di ba? Pero ang totoo, gustong-gusto ni Lord na kausapin tayo. Gusto-gusto niya tayong, kahit nagkasala tayo, gusto-gusto niyang aminin natin sa Kanya at mag-repent tayo. Yun yung gusto niya. Kaya nga, inano niya si Jesus Christ eh. Yun yung naging paraan para tayo ay makalapit ulit sa Ama. Diba? Yung buhay niya, diba? Kaya, naway, lagi lang tayo lumapit sa Kanya. Kahit na anong mangyari, kahit na may mga ganitong pagsubok, kahit may nagagawa tayong kasalanan, hindi niya tayo itatakwil. Hindi tayo tatanggihan. Hindi, nagkasala ka, diba? Ayoko na sa'yo, hindi ganun si Lord. Kundi, mas lalo pa dapat tayo lumalapit sa Kanya para mas lumago pa tayo. Kasi, sabi nga sa abiding na ni Pastor, di ba, yung niya preaching, ang wala sa Kanya, apart from me, you can do nothing, di ba? Ano yung nangyayari sa sanga pag pinutol? Di ba, nalalanta. So, kahit tayo nakakagawa ng kasalanan, wag tayong lumayo sa Diyos, kundi mas kumapit tayo. Kasi doon magkakaroon tayo ng bunga. At ang bunga na yon ay mga mabubuting gawa. Amen? So, ngunit ano nga ba ang kasalanan? Ano kayang kasalanan? Di ba alam natin yan, yung mga bininyagan, alam niyan. Anong kasalanan? Disobeying God's word. So, ngunit ano nga ba ang kasalanan? Yan po ang 14 na tanong ng Westminster Shorter Catechism. What is sin? O ano ang kasalanan? Anong sagot dyan? Pakibasa natin sa English. Sin is... Sa madaling salita, disobeying God's word. So, basahin din natin sa Tagalog. Ang kasalanan... Amen. So, ang kasalanan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na gawa. Ang tunay na kasalanan ay ang pagsuway sa Diyos, ang hindi pagtupad sa Kanyang kalooban at utos. Halimbawa, ang pagkain ng bunga ni Adan at Eva ay isang aksyon lang. Pero ang mas malaking kasalanan ay ang kanilang pagsuway sa malinaw na utos ng Diyos na huwag kakainin ang prutas na iyon. Kaya ang kasalanan ay mas malalim kaysa gawa. Ito ay isang pagtalikod ng puso at isipan mula sa Diyos. Hindi lang sa action nila, kundi yung pagsuway nila sa utos. For example, sa trabaho, minsan may nagagawa tayong bagay na hindi tama sa paningin ng mga nakahataas sa atin o mga boss natin. Kapag may malinaw na bilin o utos ang boss natin, pananagutan natin yun kung sinuway natin. Pero kung walang sinabi, utos sa atin o habilin, pag ginawa natin yon, wala tayong pananagutan. Sabihin natin, hindi mo naman sinabi na bawal palang gawin to, di ba? So, ganun din sa Diyos. Ganun din kay Adan at Eva. Pwede sana silang hindi managot kung walang malinaw na utos mula sa Diyos. Ngunit ang utos ay binigay mismo ng Diyos kay Adan. Kaya ang pangunahing pananagutan sa kasalanan ay kay Eva ba yung pangunahin? Di ba siya yung una? Hindi, di ba? Sino ang unang pangunahing niya? Di ba si Adan ang pinakapangunahing naging responsable sa kasalanan? Kasi sa kanya mismo direktang inutos ng Diyos, hindi kay Eva. So ang pinaka talaga na nagot sa kasalanan ay si Adan. So hindi niya tinuruan ng asawa niya. Paano naman ang mga unbelievers na hindi alam ang utos ng Diyos?
Dahil hindi sila nagbabasa ng Bible. Wala ba silang pananagutan? Wala ba silang pananagutan? Kasi hindi naman sila nagbabasa ng Bible eh. Ang kautusan ng Diyos ay nakasulat din sa puso ng tao. Amen ba? Nakasulat din yan. Alam natin yan tama at mali. Alam natin yan. Alam ng mga iba, alam ng ibang mga tao, alam nilang bawal pumatay, alam nilang bawal magtapon ng basura kahit na lang nakalagay sa Bible, alam nila yan. So, basahin nga po natin Roma 2 verse 14 and 15. Kapag ang pinapakita ng kanilang mga gawa, sapagkat kuminsay at kuminsay. Amen ba? So, sino yung mga may konsensya? Di ba lahat tayo may konsensya? Kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, may konsensya ang tao at alam natin sa ating puso ang tama at mali. Amen? So, for example, ang simpleng pagtapon ng basura sa alsada, kahit walang sinabi sa Bible yan, alam natin na bawal yung gawin. Alam natin na bawal pumatay, alam natin na bawal mandaya, kasi nga gaya ng sabi sa verse na nakaukit sa ating puso, ang panuntunan ng kautusan. Amen? So, ito pa yung mga sangay ng kasalanan. Ang sangay ng kasalanan sa Kawikaan 29:1, ang pagiging matigas ng ulo, sabi sa Kawikaan, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, ang hindi makinig ng payo ay mapapahama. So ito pang isa, complaining, pagrereklamo. Philippians 2 verse 14, so basahin nga po natin. Bagay ng walang. Amen? So gawin natin. Mga ministry, di ba, gawin natin na dapat tayo nagbubulong-bulungan, walang pagtatalo. Kasi yan, hindi desired ng Diyos yan. Desired ni Satan yan. Desired ni Satan na tayo ay magtalo. Kasi gusto niya i-hate natin si Jesus, i-hate natin ang bawat isa. Kaya sana, gawin natin to na sa buong puso na wala tayong pagtatalo sa paggawa ng ministry ni Lord. So, isa pang kasalanan, injustice, walang katarungan. So, mabasa na sa Kawikaan 17:15, siyang umaaring ganap sa masama at siya nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. So, proud heart, isa sa pinaka matinding kasalanan to, yung pride, mapagmataas na puso. As sabi niya sa Kawikaan 16:5, bawat palalong puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat magkaisa, siya'y walang pagsalang paparusahan. Kasi minsan yung pride heart, di ba? Kahit sumusunod siya sa will ng Diyos, pero meron kang mapagmataas na puso. Nakikiisa siya sa will ng Diyos, pero meron siyang mapagmataas na puso. Hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. So, unfaithful, hindi tapat, marami ang taong nagpapahayag na kanya-kanya kagandahang loob. Ngunit sinong maaasumpong ng taong tapat? Tama naman to, di ba? Kaya ko bang ituro kung sinong tapat sa inyo, di ba? Hindi, kasi hindi ko kayang yung puso nyo. Hindi ko kayang anuhin yung puso nyo, basahin, di ba? Not trusting God. Isa rin pala sa kasalanan is not trusting God. Hindi nagtitiwala sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Amen? So, dahil sa mga kasalanan ito, ang tao ay hindi ganap na sumusunod sa batas ng Diyos at hindi tinutupad ang kanyang tungkulin sa Kanya. Kaya, kinakailangan nating magsikap na sumunod sa kautusan ng Diyos at sa Kanyang kalooban upang hindi tayo maging matigas ang puso, mapagreklamo, mapagmataas, hindi tapat, hindi matarungan at walang tiwala sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Patuloy siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin upang makagawa tayo ng mabuti at mamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? So, in my conclusion, lahat po tayo tumayo. Bawat Kristiyanong mananampalataya ay may relasyon sa Diyos. Amen? Lahat ba tayo may relasyon sa Diyos? Diba? Lahat tayo may relasyon sa Diyos. Tulad ng ating relasyon sa kapwa, sa ating magulang, sa kaibigan o kasakasintahan, may mga bagay tayong sinusunod upang manatiling maayos ang ugnayan. Ganon din ang ating relasyon sa Diyos. Hindi dahil hindi natin siya nakikita ay wala na tayong dapat sundin mula sa Kanya.
Kung nais nating manatili sa tamang relasyon sa Diyos, dapat tayong sumunod sa Kanyang kalooban na malinaw na nakasulat sa Biblia. Amen? Kaya napakalaga na araw-araw natin pagbulay-bulayan at isapuso ang Kanyang salita. Sapagkat ang tao ay madaling malinlang ng sariling pag-iisip. Nalilinlang tayo ng sarili natin pag-iisip. Prone tayo dyan. Minsan kala natin tama pero mali na pala. Kaya't lagi nating palalahanan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-meditate ng Kanyang mga salita. Amen?